sa pinakita ng Panginoon sa Yuda, sa mag-iina na naulila, samantalang kanyang asawa nang nabubuhay ay kasama sa School of the Prophet ni Elijah. At dito, hindi kalilimutan ng Panginoon dahil may natanim na sa faith ng Yuda. At yung faith na yon ay kailangan kumilos, yung tinatawag na action of faith. Dahil doon, susukatin ng Panginoon ang kanyang pananampalataya. Sabi nga sa Romans 12:3, as God has dealt to each one a measure of faith. So ang Panginoon ay nakipag-ugnayan sa atin ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tanda natin, hindi lahat ay kapareho ng sukat ng pananampalataya. Ayon doon sa kanyang paglago iyon at pagkapit. The more you exercise your faith in obedience to God's words, the greater is the measure of your faith. Yun naman talaga ay proportionate ang biyaya ng Diyos sa faith mo kung paano ang biyaya ay available for God's provision sa iyong pangangailangan. That's how it works. Kaya doon sa byuda ay sumunod siya, mahalagang may panampalataya ka, pero faith without action is dead. Kaya dito sa akin, ang quote ko rito, reflection ko, the widow's faith in obedience has prompted God to release His miraculous provision to provide her and her two sons economic uplift like never before. This is God's ayuda para sa mga byuda. Huwag mo underestimatein ang sarili mo at ang maririnig sa iyo ay puro byuda ka, wala ka na magagawa, incapacitated ka na. Hindi yon ang faith. Hindi yon ang hinihintay ng Panginoon. What prompts God, kung ano ang nagpapakilo sa Panginoon ay patuloy lamang na nakikita niya yung sukat ng iyong panampalataya at mag-i-increase yun. Kasi yung babae habang pinupuno yung langis, hanggat sinusuplayan yung empty bottles o empty jars, yun ay patuloy na dumadaloy. Kaya tayo rin naman ay kailangan yung faith natin ay mag-unlock as we obey God. No? Mag-unlock, magtanggal ng anumang nakasara. God will open the way for us to release His historic milestones. Okay? Blessings that never had been experienced before. Blessings like no other. Yan ang lagi natin dinideklara sa Panginoon. Dahil mahalaga nating maintindihan ang faith. Kaya challenge sa atin sa lahat na don't underestimate God's miracle, God's provisions. Dahil mayroon siyang nilalaan para rito once we unlock it through our faith. Kaya salamat sa Panginoon. Nakikita natin ito kanina, may patuto ko dahil kapon ay masama ang pakiramdam ko. Talagang nagsuka ako ng after 12 hours, 3 o'clock in the morning kami kumain kahapon. Well, schedule yung dialysis sa first shift, pastora. So, after that, hindi ako uminom ng tubig. Although may thermo ko, may chocolate pack, pero hindi ako uminom dahil nga sa init. Ayaw ko pumasok sa van. So, nakapark ako sa harapan ng gate ng TMS Dialysis Center. Pag backing ko, nahilo ko. No? Naramdaman ko parang umaalon, parang nakasakay ako sa barko. So, nagbabacking ako sa Shaw Boulevard. Parang susuka ako noon sa hilo ko. Hanggat nakauwi ako, inatid ko taga Singkamas, yung mag-asawa, tsaka yung anak nila, yung mag-ama ay nagda-dialysis din. Diyan sa Singkamas, malapit sa F. Nazario, Ramilio, mag-ama. Ngayon, pag-backing ko sa Emma Floor, yung driveway natin, nako, nagduduwal na ako. Hanggat sumakit ako, nagdumi ako. No? Sama talaga ng pakiramdam ko na. Kala ko kakapusin na ako ng hininga. Sinungkatan ako ng oximeter, 83 lang yung oxygen ko. Over 63, parang gano'n. Kulang na kulang, yung 83 na yan, nag-below 90 ka, hindi ka i-dialysis. Iyan ang policy ng dialysis center. Hoy, 83. Hanggat sa ginawa kong paraan na, yun, siguro mga 3-4 na beses ako nagsuka. Tapos, yun ang nangyari. Nakatulog na ako, pawis na pawis. Pagising ko, nag-normal na. 97 na yung oxygen ko at 92 yung aking pulse, heartbeat. Kaya po rin ng Panginoon, nakita ko ang healing niya. Sige, pronounce mo lang yung faith mo. Kasi walang ibang dumating si Brother Bong. Then, nung gabi, nagdala si Pastora Sara ng kakain namin, noodles, ganyan. Although may stock naman kami. Kaya lang, inutusan siya ni Sayon, nagdala rin. Kinabukasan, nagpadala ang Panginoon ng malaibong Adarna. Kilala niyo na yun. Kung ang Panginoon may raven na pinadala, may malaibong Adarna ang nagdala sa amin ng sopas, 2 cups, tsaka tapsilog, at itlog at bangus na dahil. Kanina hipon na sinigang. Alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon. Dahil alam natin, hindi ako makaluto. Medyo nahilo pa ako ng paggising ko. Pero salamat sa Panginoon. Yun ang provision niya. Talking about a widow na sinuplayan ng Panginoon, alam natin na ganun din tayo. Sinuplayan in times of need, in times of difficulties. Hindi ako makapagluto kahapon, hanggang kaninang umaga, pero may pinubide ang Panginoon na miracle niya. No? Wala akong inutusan, wala akong ni-request. Basta God has led somebody
to knock at the door, o mag-buzzer, tapos natuto na yung aming almusal at tanghalian. Sumunod, tanghalian naman. At salamat sa Panginoon, ang tatlong ito ay ginamit niya para magdala sa amin ng provision. So, unexpected. Ganyan talaga, no? Kapag nasa paglilingkod ka sa Panginoon. So, let us pray. Everyone will receive such provisions. Nawa, hindi na ma-extend. Pinag-uusapan na ang general community quarantine. Pag lumag-luwag na yan, umpisa na natin, we will be back to normal gradually sa biyaya ng Panginoon. Let's pray. Lord, salamat po sa mga pinarating mo sa aming messages, maging sa words mo, sa prayers, sa worship, at yung offertory prayer ay nadudoon ng unlocking our faith for your provisions. According to the measure of our faith, doon din susukatin ang aming tatanggapin as we obey you. Habang kami sumusunod, Panginoon, not only to believe, but also must put into action what we confess. Kung ano aming pinayag, yon ang aming maranasan. So, as a man thinks in himself, so is he. Kung ano ang nasa sa isip namin, kung ano sinasabi ng aming mga labi, yon ay magkakaroon. Yon ang magkakatotoo. Salamat po at mayroong kang salita na pinapatotohanan namin para mangyari ang iyong nais na mangyari. Para maluwalhati ka, Panginoon, mag-glorify ka sa iyong ginagawa sa amin. And we thank you for that. Sampu ng aming buong sambayanan, mga mahal sa buhay, kasama na rin sa kailingan ni Sister Burley, Sister Lucy, sa kanyang kalakasan na patuloy, at yung connection niya sa prayer, at sa kanyang sambayanan, at mga kapatiran namin sa Batangas, sa lahat ng dako ng outreaches sa Calabarzon, Tagalog Region. Salamat po, Panginoon. Sa Kabikulan, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan Valley, wherever we have your connections, Catanduanes, sa Western Visayas region, salamat po. Inaabot mo sila na yung salita at kasama namin silang nanalangin dumudulog sa iyo sa ilong luklukan ng biyaya at pinrovide mong oras na ito in real time sa provisions na iyong pinadala na, Panginoon. Right there at their tables. Doon, simula sa kanilang hapagkainan. Hindi mag-empty yun. Walang kakulangan at kagutumang mangyayari sa mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran sa CRC Ministries. Salamat po. Kinukumand namin ang blessings mo na umapaw, dumaloy sa aming mga sisidlan, sa aming mga stock rooms or stock cabinets, at sa mga wallet, mga bulsa, mga lalagyan ng treasury. Punuin mo yan, Panginoon. At sinubukan mo kaming ma-empty sa panahon na yon. Subalit ngayon ay time for replenishment. Time for replenish what was exhausted. Kung naman ang naubos na, i-replenish mo naman, Panginoon. That's the miracle of your grace as we obey and act in your love to do in total obedience according to your word. In the power of the Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for providing us the means to glorify you and to spread your word because of your powerful testimony in our lives. Nararanasan ka namin araw-araw, kaya hindi kami pwedeng magkait ng patuto sa iyo. Yun ang himala mo sa aming buhay because we obey your word as we believe it. In Jesus' name, amen, amen. Praise God. Thank you, Lord.